Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliban na ganun banal na Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatan pantao. Sa lugong ito ay hinggil sa isyu ng kapayapaan at ekonomiya sa bansa o peace and economic development dito sa ating bansa. Ayon sa IATF, For Zero Hunger ay naging matagumpay naman sila sa kampanya nito against hunger in spite of pandemic nang itatag nila ito 2 years ago. So ang pagtulungan ng mga iba't ibang ahensya ay naisagawa nila ang Zero Hunger. So ito yung programa ng ating pamahalaan na social services sa mga tao during pandemic. So 2 years na yan ginagawa ng IATF para magkaroon ng Zero Hunger. So sana nagawa nila. So yung issue kasi yung mga ayuda medyo talagang nagkakaiyakan yung mga tao. So ngayon ang mga mambabatas naman on Committee on Means ay hinihikayat ang mga namumuhunan na mag-invest sa agricultural productions kagaya ng livestock at iba't ibang agri-products upang mapaunlad ito at magkaroon ng food security ang bansa in our own production. So yun yung panukala naman ng batas for the development of agri-industry. So yun, yung mga mayroong itinabi, doon kayo mag-invest sa livestock, so mga agricultural production. So para magkaroon tayo ng food security in the future o sa ating pamumuhay yan, na dyan tayo yung iba na hinihikayat din nila na mag-focus on investing in agri. So yun. So sa naman ng kapayapaan in facing insurgency sa bansa ay nais ng Malacanang na ang susunod na Pangulo o yung sa mga kandidato ngayon na ating maaaring boto ay ituloy ang achievement ng NTF, LCAC o yung National Task Force and Local Commission. So sa pagharap sa insurgency, particular nga yung CPP-NP, NTF. So yun yung layunin ng NTF, LCAC na matapos yung CPP-NP, NTF at masustain nila yung peace up to the localized peace talk at ma-resolve nila yung internal conflict. So yun. So according to Malacanang ay marami ang napasuko ng IATF, ng NTF, LCAC at AAP o nagbalik loob sa pamahalaan through this program. And may iklip sila. So yung aside from the NTF na so yung iklip na binibigay ng pamahalaan para doon sa masumuko, ano yung existed na matagal yan eh. So NTF may hakbangin ngayon kung paano pinasusuko nila yung mga rebelde doon sa kanilang localized peace talk. Makipag-dialogo within the local community. But in fact, one way to kasi walang two-way peace negotiation dyan sa localized peace talk sa ating pagkakaalam sapagkat yung CPP-NP NDF ay national level yung pinatutupad nito o sinusunod na pakikipag-usap sa pamahalaan. So may representante sila in a national level pero walang representante yan sa local level para kausapin yung NTF LCAC doon sa peace negotiation para mapag-usapan yung peaceful solution para doon sa digmaan and ilocalize nila. So ngayon, yung stand kasi nung CPP-NDF dyan ayon sa ating pagkakaalam doon sa kanilang mga programang nilalabas ay national level, hindi sila sa local level. Halimbawa, makipag-usap lang yung Quezon, halimbawa, hindi yun lang yung makipag-usap sa kanila o isang bayan, kundi national level, tapos ila-down mo siya doon sa local para makita kung ito ay nasusunod.
Halimbawa, napag-usapan sa national level ay ganon. So, sinusunod ba siya dun hanggang sa local? So, ganon yun. So, ngayon, so yun, through ICLIP at saka yung barangay development ay nagpapaunlad. So, yun, yung programa ng NTF LCAC, yung barangay development program. So, isa yan sa mga hakbangin nila para sa tingin nila ay re-resolve doon sa root of internal conflict, doon sa barangay development program nila, doon sa localized peace talk nila. So yun. So yun yung ginagawa ng NTF-LCAC. Ngayon nga lamang may mga iba't ibang mga patiko sa kanila, kasi nga kagaya noong Redaging, kagaya noong meron din kasi yung hakbangin din kasi ng NTF-LCAC. Yung AFP natin ay gumagamit din ng malakasang pwersa rin para pulbusin yung CPP-NDF, which is not just localized na may pakikipag-usap. So, kung hindi ka susuko, pinupulbos nila ngayon, binurog nila ng gusto. So, kagaya nung gumagamit sila ngayon ng mga iba't ibang malalakas nilang tawag doon, air asset para pulbusin yung mga CPP-NDF na yan. So ngayon, yung kampanya laban sa CPP-NDF o rebellion ay umusad sa bansa. At ang pamahalaan o whole nation approach ay nagtulong-tulong para ang rebellion ay mawala. So yun na ayon sa pamahalaan, yung tingin nila na ito ay umusad sa pamamagitan ng marami silang napasuko na neutralize nila yung mga area na may mga CPP-NDF na hindi sumusuko. So nakuha nila, na lalabanan nila yun, nasosurpress nila. So yun. So at nade-develop nila yung mga bawat mga barangay. So yun yung kanilang yung gusto ng Malacanang na ituloy yan dahil nasa development program barangay. Nakapagpapasuko sila ng mga tao. Kung mga pagkaramay doon sa mga armadong CPP mismo, sinusupress nila yung mga hindi naman nakapagpagano sila, ayaw bumaba. So ngayon ay ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatan ng tao. Sa isyong ito ng kapayapaan at development sa bansa ay ano ba ang status ng bansa sa ating ekonomiya? At kung ito ay susuriin in world status in economy. So, pangilan tayo doon sa world economy, o ano yung status ng ekonomiya ngayon sa ating bansa, o national situation. So ano ang status ng pamumuhay ng mga tao may naghihirap pa ba sa panahon natin ngayon? Ngayon, updates. Meron pa bang tao na naghihirap ngayon? Tayo na nakamumuhay ng maayos under this administration and pandemic pa, diba? So ngayon, ang sawad ba ng tao o pamumuhay na yun sa karapatan ng tao mula sa balangkas ng standardization in life or living? So halimbawa, yung minimum wage ay ito ba standard o tayo ba nakapamumuhay ng standard? So kasi yung karapatan pantao, mayroong balangkas yan ng standard living. So dapat basically mamumuhay tayo according to the human rights, yung standard living. Standard ba tayo mamumuhay ang libo ng Pilipino at wala nang naghihirap? So yun ay katanungan natin para masabi natin na tayo ay mahusay ng bansa. So, sa ngayon ay marami pang kinaharap ang bansa para makamit yung balangkas ng karapatan ng tao. Partikular nga yung standardization ng pamumuhay. At ang buong bansa ay makapamuhay na ayon sa karapatan. At malibadan yung serbisyo ng pamahalaan ay totally dapat na ibigay ang serbisyo publiko at ang mga tao ay mapamahalaan sa pamumuhay kagaya ng social services at iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, nakakibat ng karapatan na dapat tamasahin. So yun, yung standard tayo dapat ay makapamumuhay tayo ayon dun sa ating karapatan at yung social services na ibigay maayos ng ating pamahalaan. So ngayon hindi sa ating pagtingin sa ating mga sinabi mga katanungan, sagutin nyo sa inyong mga pananaw yan. Ngayon ito yung ating stand dyan. Marami pa tayong hinaharap para makamit yung standard na yan, na pamumuhay o yung balangkas ng karapatan ng tao. Kasi makikita mo ito sa minimum wage eh. Yung minimum wage natin yung 10,000 lang. Kaya lang, ang pinakamahalaga dyan,
naiuwi mo ng ano yan, ng buo. Kasi yung sa magandang yung 20,000, pwede mo iuwi ng buo yung pumusweldo ka ng 20,000. Kaya lang, hindi pa yun yung sapat na standard para makapumuhay ka. Kasi ang standard na pumumuhay, dapat mga 50,000 ka para makapumuhay ka ng maayos, makabili ng bahay mo ron, makapapaaral ka ng maayos sa mga anak mo. So yun yung dapat sa yung 50,000 na yan, wala pang kalahatian nung minimum wage nung halimbawa, bansang Korea, Estados Unidos, UK, mga ganon. So yung sa Europe, hindi pa mataas ang standard wage doon, hindi lang 50,000. So yung 50,000 na yan, minimum wage lang yan, maliit pa ako minimum wage na yan kapag nag-factory worker ka sa ibang bansa. So ngayon, sa Pilipinas, hindi pa natin nakakamit yan, 5 times pa, minimum wage natin, na mga empleyado, halimbawa factory worker ka, 10,000 lang, halimbawa minimum wage mo. So totally, kapag sumasahod ka buwan-buwan, mababa pa ron. Pero kapag nasa ibang bansa ka, yung minimum wage nila ron, maliit pa ako 50,000 na ron sa ibang bansa, diba? Ang laki makagwat. So marami pa tayong tatahakin at kung paanong pagpaplano ng development ng ating bansa at maging concern yung ating mabuting ang kalooban ng ating kapwa Pilipino para may patupad yung karapatan na yan. So ngayon ay sa nagawa ng Duterte administration na napornada pa doon sa pandemya, yung kanyang build program, pinornada pa ng pandemya. So yun na-delay. Yung pag-unlad at saka iba't ibang mga programa. So ngayon ay kahit paano may achievement in developing country na ang pagbabaunlad na ibigay naman doon sa iba't ibang programa nito. So kahit yun, kahit nag-focus doon sa pandemya, para yun, babagsak yung ekonomiya, pero kahit paano siya ay tuloy-tuloy yung programa. So ang public workers ay nabigyan ng mahusay na sahod at iba't ibang hakbangin ito sa pamahalaan. In a simple gauge ay sa sahod at nabibili natin, tingnan natin ang antas na naabot ng pamahalaan sa pagpapaunlad So ngayon, yung ang minimum wage nga ba natin sa administrasyong ito ay dapat ay sapat para makapamuhay tayo ng standard life. Kakibat ng serbisyo ng ating pamahalaan na magbibigay ng mahusay na pamumuhay. So sa tingin ba natin, yung minimum wage natin, mapamumuhay tayo ng standard life ngayon dito sa administrasyong ito. So pinipilit ng ating administrasyon magkaroon tayo ng middle income. Pero yun pa lamang inaabot natin, nagka-pandemya pa. So yun ang malaking problema. So sana ay marating natin yan, hindi naman basta-basta maabot ng ating administrasyon ngayon yan. But in the next future, so sana meron tayong mahusay na development plan. Maabot natin yung standardization na yan. Para wala nang hirap na Pilipino. Mamumuhay tayo according to karapatan. Yung may sahod na ganun, hindi pa lahat kasi hindi naman tayo full employment. Hindi lahat employed. Mayroon mga non-employed o unemployed at tapos ay walang husay na trabaho, yung sinasabing decent work at tuloy-tuloy ng mga pagnegosyo, even though kahit vendor ka lang, kikita ka ng malaki doon. Kaya lang, ay tuloy-tuloy, hindi yung iba hindi tuloy-tuloy. Yan, nagkakaproblema. So dapat kasi kung magiging develop, magiging mahusay yung ating pagnegosyo from small scale industry to large scale, at saka siyempre may yung worker yan. So yung mga manggawang industriya, manggawang bulig. So yan. So sa antas at katatayuan ng ating pamumuhay, bakit may rebellion pa? Unang-unlad tayo halimbawa. So ang rebelde ay patuloy lamang na sinisigaw ang problema ng bansa mula noon, na magrebelde sila hanggang ngayon ay ganun pa rin ang hiniing at problema ng bansa na dapat resolve. So yung sinisigaw ng rebelde na mga malapigal at malolonyal na problema ng bansa, hanggang ngayon ganun pa rin. Yung pagtingin na at yung pa rin naman ang nangyayari sa ating bansa ngayon. So mamaya natin ituloy yung mga nangyayari nga. So sa ating bansa, meaning hindi na re-resolve ang tunay na problema ng bansa sa ating pamumuhay mula ekonomiya, politika, social at civil at cultural na mga usapin. So kaya mayroon pa rin existing na rebel. So yan nga ang ginagawa ngayon ng NTF-ELCAP. Yan ang ginawang approach ng Duterte administration para mawala ngayon yung mga nagre-rebelde, na kung saan ay sa pamamagitan nila ay re-resolbahin nila yung pinagmamaktol ng mga rebelde na malakolonyal, malapidal na lipunan. Para sila ay mag-aklas ng ganun, palitan nila ng politikang gusto nila yun.
So ngayon, ang national development ay hindi nare-resolve ang hinaing ito o status ng masa patuloy na may naghihirap. At ang nakikinabang sa unlaran ay ilan lamang na tao, partikular mga negosyante, kapitalista, mga matataas na antas na empleyado o management level at mga matataas na profesyon, siyempre, at mga manggawa at nabubukid ay hindi matatamasa ang karapatan ng patat. So yun, laging luging-lugi o aping-api yung mga manggagawa at saka yung manggawang industriya, manggawang bukid. So ang nakikinabang ng gusto dun sa ating ekonomiya, pag ikaw may profesyong mahusay, kung ikaw ay CPA, engineer, doktor, abogado, mga pangunahing profesyon, unlad. Pagkatapos, mga nagnegosyo na sinuswerte, mga nagkakapital, lalong-lalo na yung mga malalaking negosyante ngayon na hindi na matibag-tibag, sila na ito parang nagmamonopolyo ng ating ekonomiya. So yan yung mga nakikinabang na ilan at patuloy na silang kumokontrol ng ating lipunan o maging politika para sila ay maliin sa kanilang mga owner na yan at sila yung may malalaking lupain. So yun naman yan. Kilala ng lahat yung mga lalaki yung mga yan. So niresolve ba itong usapin ng kapayapaan at pagpunla sa pagtatayo ng NTF-ELCAC upang maalis ang rebellion sa pamamagitan ng pagpapasuko sa mga rebelde at ikayatin ng mga tao na hindi ito salihan tsaka yung whole nation approach, no? Na kumampanya sila lahat, mga LGU, lahat ng mga ahensya, patao, organisasyon na sila ang yung mga wag nating patuloy na mga hindi tayo magpakita sa rebellion. Yung mga may persona ng grata pa para sa kanila yung mga LGU, no? Lahat nilinaw siya mga LGU, mga ganun. At tayo ay magsama-sama dun sa unlaran at mahusay na pamayanan o bansa. So yun. So ang mabigat ay aperasang pagpagbagsak sa rebellion sa masa with NTF-ELCAC. Ang mga rintaging ay pinungunahan ng NTF-ELCAC sa iba't ibang personahe maging nasa pamahalaan. So yan, laganap na rintaging yun yung issue sa NTF eh. Yung laganap na rintaging yung pinaparalade. Laganap na rintaging. At iba't ibang mga issue ng mga violation of the law, human rights yan, na issue na pinungunahan ng NTF. Yung isa tapos yung persahan nga na sa sila nga ay nag-localize pisto pero tinitira naman nila ng mabigat yung mga yung CPP-NPA para sila ay masupres. So kanilang dinidigma ng gusto at maraming komunidad yun ang perwisyo. So ngayon ay dapat kung ikaw ay localized pisto, dapat kasi yan ay peaceful means tapos may action pa na pinatutupad. So kasi ang approach dyan ay national level. Kasi hindi mariresolve ba yan dun sa localized pisto lang. Kasi yan ay may step by step program yan eh. Yung kapag kasi ang nangyayari dyan, counter-revolutionary, yung NTF-ELCAC, yung programa nila, hindi basta maglunsad ng programa ng usapang kapayapaan at resolbahin natin yung digmaan in a peaceful way. Hindi ganoon. Kasi parang ang programa nila, nakipag-usap sila sa komunidad at gusto nila mapasuko lamang yung kung hindi ka susuko, gigirahin ka, didigmahin ka. Kasi ito sa national level, ang usap doon, mayroong step by step sa peace process yun eh. Kaasahan yun mula sa OPA at saka dun sa representante yung sa NDF. Nag-usap sila may magkakaroon ka ng pagre-reforma, halimbawa yung PASER, Comprehensive Agreement of Social and Economic Reform, Political Reform, tapos Constitutional Reform. So may mga step na gagawin kapag nangyayari na yun, andun na yung saka magliliw doon ng arms, yung disarmament. Pinakahuli yan eh. So yun ang step niyan, hindi basta susuko. Kasi mayroong mga step para sila ay para mag-fold back to the fold of the law o mamuhay na ng mapayapa yung mga CPP-NPA. Sa ganong klase ng national level yung approach na yun. Hindi naman ginagawa yun doon sa localized pisto na layunin ng EO-70. So wala namang ganun doon sa EO-70 na ganun ang proseso. Kasi binibigyan lang ng barangay development, kinakausap sila para silang mabigyan sa e-clip
para mabigyan yung ang binibigyan ng trabaho lang nila ron yung mga sumuko ng mga rebelde at ilang mga pagpapaunlad. So hindi re-resolve yung isang kalsada, isang health center sa barangay yung problema nung rebellion. Kasi nga sinabi nila, ang problema sa bansa ay kaya nga may reform kasi hindi naman sa sariling interes lang yung kanilang pinaglaban doon, kundi interes ng buong bansa. Halimbawa, iniresolve nga nila yung sinasabi nila Manang Colonial, Manang Pidal, magre-reforma. So pag na-resolve, tapos na yan ba, yung usapin sa lupa, trabaho, bahay. Ayan ba, niresolve yung NTF, dinalaban yung pinagtaban ng NTF-ELCAC para ma-resolve yung internal conflict. Halimbawa, yung agrarian reform. Pinatupad na halimbawa ang agrarian reform, 5 hektarya yung dapat lang na-own. Halimbawa yung isang lugar, isang barangay, halos kanya na yung barangay, halimbawa, bakit hindi niya patupad yun? Dapat ganito lang yung ano nyo eh. So ngayon, yung gobyerno ganito na yan. Kayo ay babayaran, babahagi natin sa mga malalupa, sa mga bubukid nyo. Alam mo, may asyendero doon sa isang lugar na yun. So mukhang hindi naman yata pinapatupad ng NTF yun. Nabigyan ba nila ng trabaho yung bawat nasa barangay sa kanilang barangay development program? Diba? Nabigyan ba nila ng mga babae doon? So hindi yun re-resolve doon sa entire barangay o entire city, entire para kahit mag-whole nation approach pa sila para pag-usapan na ma-resolve mo yung mga problema na yun. So kaya nga dapat ito ay it should be the national level approach down to root level. So kaya halimbawa yung budget nila na sila ay nabigyan ng halimbawa may budget sila para sa development para nga ma-end nila local conflict, nakikipag-ano sila sa budget nila ng lokal na pamahalaan. Bakit hindi na lang magkaroon ng national development, yung LGU bibigyan ng mahusay na budget, yung mga national budget, national project, local project, para ma-end natin. At pangunahin syempre yung sinasabi nilang problema ng bansa na yung ekonomiya nga natin. So trabaho, lupa, yan. Ipapatupad ba? So yun dapat yun yung mga pangunahin na pinag-uusapan doon sa national level at re-resolbahin. Hindi basta mapapagawa ka lamang ng isang kalsada kasi hindi re-resolve ng isang kalsada yung internal conflict. Hindi re-resolve yun ng isang eskwelahan lang. So yun. Kung tutusin nga dapat, halimbawa yung isang town, kung yan ay halimbawa mayroong halimbawa may development ka, kung yun yung magagawa ng NTF-ELCAC, kung may development, halimbawa nagde-develop yung isang town, sa tingin nila sinasarabusan ng ng mga CPP. So ngayon syempre yung tatawag sila ng AFP para hindi guluhin. So mukhang hindi naman ginagawa ng CPP and PNDF yan kasi bawal sa IHL yun eh. Bawal sila mangungulo ng gulong community. So hindi nila ginagawa. Unless siguro na halimbawa yung mga problema nangyayari na merong IP, halimbawa meron silang lumalupain doon. Ang ginagawa ang pamahalaan, illegal nilang pinapatupad yung power of eminent domain. Agawin yung lupain, ibibigay nila doon sa isang negosyante para pangminahan. Naturalmente, pumalag yung mga yung mga IP ron. So, syempre ngayon, itong mga CPP, syempre, pagtatanggol nila yung mga yun para ganunin yung mga, halimbawa, kung may gagawin ng ganong klase ng development, maaari siguro ganun mangyari. Pero, in the other hand, hindi kasi illegal yung ginagawa ng gobyerno eh. Inaapi nila yung ilang mga tao, mga IP, halimbawa, para lamang ibigay mo sa isang negosyante, mali naman yata talaga yun. Lalong-lalo na hindi ka sumusunod doon sa tunay na pamantayan para magawa mo yung power of eminent domain mo. Diba? Illegal mong ginagawa yun, halimbawa. May mga sigurong ganun. Pero, totally, dapat talaga kung halimbawa may ganong klase ng mga problema. So, saan ka babackup ngayon yung AFP? Siyempre, para matuloy yung mga programa, di ba? Mga ganun. Sa para hindi sila makapangulo. So, but totally yung development, hindi sa budget ng AFP yun. Kasi para ka ng pasista ron eh. Ikaw na yung nagpapatayo eh. Ikaw na yung gobyerno eh. Sa alam yun eh, mga DPWH, local development. Mga ganun yun eh. So, dapat ganun yung budgeting nun. Dapat ang budget nila doon, yung lang, kung paano nila pagkakaisa yung community, na huwag sumali doon sa MPNDF, mga ganoon. Siguro, mga talagang
O kaya kung paano ka yung pag-resolve mo ng localized, halimbawa nag-localized pisto ka, kasi hindi mapapatulan ng ano yun. Kung halimbawa gusto mong baguhin yung isang barangay, so dun sa yung lokal na pamahalaan, yun ang pipit-pitin mo para gawin nyo, para resolvehin nila yon. So mga ganun tipo. So ngayon, ayon sa CPP and PNDF, ang sigaw nila sa pagbabago sa kapayapaan at maresolba ang digmaan ay pagrereforma ng politika, ekonomiya, etc. sa peace talks o peace table at maresolba ang internal conflict. Para sa pamahalaan natin ngayon ay hindi nila gusto itong pagreresolbang ito dahil sa mabibigat daw ang inihain sa peace table ng CPP and PNDF at may mga technical na batikos pa sa mga ito sa mga labanan o violation of IHL. So yun, ayaw nilang harapin doon sa national level ngayon, yung CPP and PNDF. Ayaw nila nung para sa kanila obsolete na yung pinag-uusapan doon. Hindi po pwedeng hindi ganun kasi andun yung step Hindi mo magagawa yung step ng peace process doon sa local. Meron kasing step by step yan Kailangan anong hinaing ng mga Hindi ba sa local, kasi pang national yun Ano bang hinaing? Trabaho halimbawa, o kaya lupa. So kapag naipatubad mo na yung mga lupa-lupa na yan, saka darating tayo doon sa dulo. Halimbawa, dulo na. Saka ka lang maglilay daw ng arms mo. Kasi naresolve mo na yan, pag re-rebelde mo, nabigay na ng pamahalaan, di ba? Pinapadala nila, national democracy, halimbawa, ganun. O kaya yung sinasabing pambansang industrialization, halimbawa. Pumayag yung lahat. Sige tayo magpula, mabigyan natin ng trabaho. So mga ganun tipo, kung naipatubad na yun, saka lang darating tayo sa disarmament. Hindi naman kasi doon sa kampanya ng localized peace talk, sige sumuko na kung hindi, mapupulbos kayo dyan. Hindi man ganun yun. Yung pinag-uusapan doon sa national level. So ngayon, kaya para sa atin, meron dapat pang pag-ibayuhin o baguhin dyan sa NTF-ELCAC ngayon para mawala ang internal conflict doon sa sinasabi natin na ating peace and development. So sa pagre-reforma, ang hinaing ng mga rebelde na problema ng bansa na malapyudal at malokolonyal at may mga buro-burokrata kapitalista, etc. ay maresolba dito sa pagre-reformang ito. So ngayon ay ayaw itong harapin at pag-usapan ng ating pamahalaan na suportahan ng marami at ang approach na pinagpipilitan ay itong NTF-ELCAC approach nga. Yung whole nation approach with NTF-ELCAC, magkakaroon ka doon sa local na localized peace talk. So ngayon, in resolving conflicts at pagpapaunlad at ang interes ng ilang mga nakontrol sa ekonomiya at politika ang umiiral doon sa bansa. So yun, yung NTF-ELCAC at saka yung interes ng ilang mga negosyante, kapitalista, so yun yung umiiral. So kaya hindi yun yung sa tingin natin ay hindi yung NTF-ELCAC yung re-resolba ng internal conflict at makapag i-initiate ng development. Yung pondo nila, bagay makatulong yun, kahit isang kalsada makatutulong yun pero hindi re-resolba ng internal conflict. So yun yung ating pagtingin doon sa kanilang programa na yun. So kaya ang kinakailangan para ma-resolba, pag-usapan sa national level kung ano yung dapat ipapatupad for the whole country, and then yung NTF-ELCAC, tingnan nila doon sa lokal pinatutupad. Halimbawa, sinabi doon sa national level. Kinakailangan limang hektarya lang bawat pag-aari ng tao. Dadalhin nila hanggang lokal yun. So titingnan nila lahat yun. Pero sa hindi lang yun yung bawat mga tao na maipatupad. Limang hektarya lang kayo mga ganon. Nangyari ba? So ngayon dapat ganon ang gagawin nila. So di ba? So hindi wala ka na-resolve. Kasi yung localized peace talk, one way yun Kasi dapat may representante nga kakausapin dun Tapos pag-uusapan niya, ano ba yung problema dapat natin gawin dito. So one way lang yun kasi anong nangyari doon, community lang ang nakakausap niya sa tingin ko. Tapos, nagpapasuko sila tumihingi kahit ng ganon. So yun lang. Tapos yung mga halimbawa, kung sino yung mga supporter mo ron na sinasabi para may mga ganon. So yun yung nakikita na sumusuko sa kanila ganon. Mga tipo, nagbabago, mga ganyan. O yung mga aayaw sa kanila. So nakikijoin dun sa kanilang mga ganong klase ng mga dialogo. But in fact, sa tingin ko hindi sila pinapatulang kausapin mismo ng CPP o yung NDF sa lugar nila, iba local. Kasi national yung pinapatulan ng mga yun So hindi itong hakbangin ng NTF-ELCAC ang re-resolba sa internal conflict sa ating pag-aanalisa sa mga nangyayari sapagkat ang rebelde ay hindi pansarili lamang
pansarili lamang na interes ang lamang ang pinaglalakon di kapakanan sa buong bansa sa pagre-reforma na gusto nila o layunin ng pagre-rebellion nila sa pros and cons sa usapin ng kapayapaan at pagresolba ang pamahalaan ng bansa ay hindi ito makapag re-resolba sa buong problema ng bansa kundi mga rebelding sumusuko lamang. So yun. So sa buong bansa kundi ang mga rebelding sumusuko lamang ang kanilang binibigyan ng trabaho at ang barangay development ay hindi sapat ito to resolve internal conflict. So yun na hindi yun yung pag-resolve noong internal conflict na ang gagawin ay ang bibigyan lang ng trabaho ay yung mga halimbawa mga armado na bumaba, bibigyan ng trabaho sila, tapos yung barangay development magbibigay ka ng ilang development, hindi na resolve dahil sila man ay napababa mo, nabigyan mo ng trabaho, yung ibang mga naghihirap na walang trabaho, na hindi pa umaakyat, wala pa sa kanila yung mga hinagab, maaring yun ay papalit sa kanila at magbubuo ng mga grupo laban dun sa pamahalaan kasi nga patuloy pa rin yung paghihirap. Kasi dapat lahat nagbibigyan ng trabaho, hindi naman lahat eh. So dapat halimbawa na yung naresolba na ba ng NTF, LCAC, yung trabaho sa buong community ng isang barangay, halimbawa, nabigyan na ba nila ng halimbawa bawat kabuhayan, yung bawat mga tao ng trabaho ron, o nabigyan ng negosyo, trabaho, yung bawat kakagapay nila, yung lokal na pamahalaan, maging NLG, maging national, nabigyan na ba nila ng gano'n. Sa tingin natin, ay hindi pa, sa ganung approach, hindi ganun dapat yung approach, yung dapat national level. Kahit sabihin mo all nation approach, sa kanila, kung sila mag-i-initiate ng pag-resolve nun. Kasi dapat national level ng pag-resolve ng usapin ng trabaho, employment. Dapat tinitingnan sa national level yan, paano mo i-employ lahat ng Pilipino. Hindi sila yung magsasabi para mabigyan mo ng trabaho yung mga nandun sa kanilang mga lugar-lugar. So yung dialogo na gagawin nila, syempre halimbawa kung sila mag-i-initiate, so makikita nila, napatunayan nila na wala akong mga trabaho ito, dapat yung national level mapatupad, ganun. Kasi dapat sa kanila, ibababaan na lang sa ganun na pagpapatupad at ilang mga dapat nilang sakupin. So dapat yung trabaho na yan, pinapatupad ng national level, ibababaan nila sa LGU. So lahat magkakatrabaho. Magagawa ng maraming industriya. O kaya, magbibigay sila ng puhunan sa mga tao. Tapos tuturuan nilang magtrabaho. Hindi yung pimpiin na bumaba lamang ang bibigyan mo ng trabaho. Lahat, dapat. Kasi kung sila lang bibigyan mo ng trabaho, may uusbong pa. Kaya maging bukal pa ng mga rebelde, yung lipunan mo, kung hindi mo ma-resolve lahat. So you are not resolving internal conflict. You are just doing counter-revolutionary to suppress them. Hindi mo naman masusuppress ng gano'n naman. Kasi merong sasampat at magbubuhat, naghihirap yung lipunan ng Pilipino. Dapat, yung mula pa lang doon sa karapatan, napapatupad mo na maayos. Pag naipatupad mo na yun, sino pang sasali sa kanila? Standard na buhay ko, ba't sasali pa ako sa inyo? Ano ba yung kalokohan mong socialista na yan? Natatamasa ko ni standard life ko. Tapos yung lipunan natin, patas naman ng hustisya. Mayroong gumawa ng katarantaduhan, nakukulong. O, di ba, mga ganon. O, kung gano'n na yung pamumuhay mo, kahit pa paano, maayos ka, hindi ka naman naghihirap. So, yun. So, ang ating lipunan, hanggat hindi nare-resolve yung kahirapan, patas na hustisya, patas na karapatang pantao, etc., ay magiging bukal lamang ito ng mga magre-rebelde at mga magiging kriminal. So yan natin pagtingin dyan kapag hindi na-resolve yan. Kasi mauubos mo man yung mga existing na mga NPA ngayon, may sisibol kung naghihirap yung lipunan ng Pilipinas. Kaya kapag resolve, yung sinasabi nila na pag-resolve, hindi mo resolve sa ganung klase ng budget lang yun. Kasi hindi mo bibigyan lahat ng trabaho yun eh. At hindi sila kanila dapat maghahak ng budget na yun. Local and national ang development na yun. Diba? Kahit naman sila mag-isip eh. So, halimbawa dito, usapin ng lupa, trabaho, pabahay, ng inequality, kitang-kita na marami ang naghihirap at iilan ang mayaman at mula sa simpleng
minimum wage, makikita ang paghihirap ng bansa, lalo na ang hindi nabibigyan ng trabaho at ang trabaho sa bansa ay hindi fully naiibigay sa mga tao. Diba? Simple. So, ang disenteng trabaho ay hindi naiibigay at marami ang walang mahusay na trabaho o pinagkakakitaan. Hindi mariresolba ng barangay development o town development ang trabaho o pag-unlad sa bansa. Hindi lamang basta dun sa sinasabi mo, yung isang town, kaya niya bigyan ng trabaho yung lahat ng mamamayan niya. Bawa ganun, malaki mong kumita yung ano. So, national level pa rin niya para makita mo yun. So, ilan lang yung bayan sa atin dito na without the national subsidy, kaya mo ma-employ yung buong bayan mo ng mga trabaho. Aling bayan lang yung maunlad dyan, na magaganon niya yung kanyang bayan, di ba? So, dapat may help pa rin yung national level, at dapat kasi naka-uniform yan. Hindi basta yung barangay, kasi marami mahirap na barangay bayan syudad. So, hindi pa rin nila kaya, kahit man sila umabot ng syudad o umabot ng bayan, hindi pa rin nila kaya mabigyan ng sustento na talagang lahat ay magkatrabaho dun sa kanilang mga bayan-bayan. So, mayroong ilang porsyento na talagang at hindi naman talaga standard yung pamumuhay sa bansa natin. Yung ating ekonomiya sa bansa. So, national approach dapat ito o ang pagpatupad ng simpleng magkaroon tayo ng mahusay na economic approach kagaya ng national industrialization nga para maibigay ng sapat na trabaho, asawa at kaunlaran ng mga bansa. So ngayon yung tayo ay newly industrialized country na ngayon, but yung approach na yun, industrialized ka as, product capitalism natin, hindi naman nagbibigyan lahat ng trabaho. Pagkatapos yung sahod hindi pa rin sapat. Kung national industrialization, so kung makikita ng pagpapunod natin sa ating bansa, so magbibigyan na lahat ng trabaho at tayo makinabang sa ating sarili ganyan. At pagtangkilik natin doon sa ating mga sarili mga kakayanan, mga ganun tipo, ba? Na pag-industrialize. So yun. So yun yung panukala na sa tingin ay magbibigay ng trabaho na tumaring mag-standard ka with that approach doon sa industrialization. Bilang newly industrialized, hindi pa tayo nagkakaroon ng demokrasya ng sapat na pamumuhay o ma-achieve yung human rights. Kasi nga, minimum wage makikita mo bakit 10,000 lang yung minimum wage? Sapat ba yun para makabili ka ng maayos na pamumuhay o makapamuhay ka ng maayos? Hindi naman. So, national industrialization ng approach na hain ng CPP-NP, NDF, pero aayaw ng pamahalaan at mga pansarili ang interes sa pag-unlad, partikular mga kapitalista at asyenderos na sarili lang nila yung bilis. Ayaw nila ng national industrialization, gusto nila, lalong-lalo na yung mga importer. So yan, yung mga middlemen na importer. Gusto nila, puro mga foreign products o tayo ay foreign investment ang gusto palagi ng ating pamahalaan. Hindi investment ng mga Pilipino, tayo magkaroon ng parang pansarili mga natin na industriya. Kundi, makikita mo ang programa ng gobyerno, puro foreign investment. Nag-i-invest palagi, halimbawa yung XYZ product, halimbawa television. Sila dito nag-i-invest sila dito mga manufacturer na dito yan. Either for export worldwide and distribution rin dito sa ating bansa, mga ganun. Local investment or ano ba parang sa trabaho lang nagbibigay nila rin, kaya mababa pa rin, hindi pa rin sapat. Kasi cheap labor tayo, kaya gusto nila mag-i-invest sila dito sila magmamanufacture. Tapos idadali na sa ibang bansa. Kasi doon sa ibang bansa, halimbawa sa Taiwan, halimbawa Korea, mataas ang sahod dun pero o kaya ibang investor, kapag dito sila nag-invest, dito sila nag-manufacture, cheap labor tayo maraming jump of beses bago halimbawa sa kanila 50,000 yung minimum wage, sa atin 10,000 lang di ba? Kaya laki na tinitipid nila, di ba? Kung dito sila mag-manufacture and then magbubuwis lang sila ng konti. So, di ba?
Yun. Kaya tayo ay yan ang problema sa bansa natin. Kaya hindi tayo umuunlad. So, ang pagkakaroon ng patas na lupa from 5 hectares na issue na sa land reform program ay ayaw suportahan ng pamahalaan, lalo na mga may malalaking lupa o asyender. Sino nga namang may asyendang bababa sa 5 hectares, yung may 140 hectares ka, kaging 5 hektarya na lang, abay, syempre kapalagan mo yun, gagamit ka ng persa. Kagaya yung nangyari ngayon doon sa Del Monte sa Bulacan, parang inaaras nila pagbabaril yung mga sa manggahan yata yun, yung pangkumangga na yun. So, pinapanood ako doon, nakakali, tatakbo eh. Kasi, pinagbabaril na raw sila. Para pinaalis sila doon sa area nila kasi ang mga hindi sila pinayagan nung parang sa gobyerno na na ganun. Yung may-ari, pinapaalis sila ngayon. Ang pag-aari ng may-ari doon, 140 hectares. Di ba, paglalaki-laki. Ano ba sa land reform? Dapat pag-arihan mo. Kung ano ba, ilan para sa negosyo mo or para sa pamilya mo, 5 hectares. 140 hectares yun eh. O, di ba? Bakit hindi mo ibahagi na sa tao, bilhin ng gobyerno, bigyan nila sa mga tao ron. O, diba? Mga problema ganun. Saan ka nakakita ngayon dito sa bansa nga, pagkadami-dami mong lupa, yung iba'y walang lupa, hinaharas mo pa na ganun, di ba? Ilan na binibigay natin doon sa mga negosyante ng mga lupa para sila makapagnegosyo, mga ganun. Kaya kawawa yung mga tao na doon na talagang sila ay doon na namuha yung nanirahan na doon nila yung land na yun, ganun, ano mang usapan doon. So dapat yung gobyerno mahusay dyan, maging patas. Patupad din yung mahusay na lang at or ito ay ngayon pa lamang natin halimbawa. Ngayon pa lamang pag-uusapan na sa peace talks na mapatupad yung mahusay na hatian ng lupa sa ating bansa. So paano kung magkakaroon ng ari-ari ang lupa sa bansang ito at pagninegosyo, dapat ganun. Which is strictly mapapatupad. So yan yung mga hinaing pinag-uusapan sa peace process. And yung ba kaya nung NTFL karesolbahin na sinasabing to an internal conflict, re-resolbahin mo usapin sa lupa doon sa isang barangay o dala sa Negros kapag sila pumunta ron mukhang hindi na kaya resolbahin yun So ang standard na sahod at full employment ay hindi maiibigay at ang pang-ekonomiyang approach ay walang mahusay na napagkasundo ang ipapatupad. Tayo nga ay bagong industrialized country, subalit hindi pa rin naiibigay ang sapat na sahod at full employment. National industrialization ang approach at hindi industrialization lamang para matamasa ang nasabing full employment at standardization. So yun yung approach na sinusulong ng mga CPP sa peace process para munlad tayo sa tingin ng mga kapitalista simula pa o yung mga sindero sapat na yung halimbawa magkaroon tayo ng industrialization yun naman yung karapatan hindi maibigay na maayos di ba puro ganun tsaka yung pamahalaan hindi na sila kaisa na yung mahusay na pamuhay hindi na ibigay sa mga manggawang bukid, industriya di ba so mukhang ang inequality talagang hindi grabe laganap. So, paano tayo magkakaroon ng mahusay na usapin ng kapayapaan kung ganyan ang mga approach, mga NTFL na ganyan o mga kuan at hindi pagharap ng pamahalaan sa peace table sa ekonomiyang nais ng pamahalaan. Hindi man lamang maipatupad ang karapatang pantao o tumasahin ito ng lahat at walang naghihirap. So, dapat national level approach ang aking suggestion sa peace talks at development. Kasi merong yung development kasi kakibat yon doon sa sinasabi natin na resolving of internal conflict kasi re-resolbahin nila yung ugat ng digmaan kasi yun yung problema ekonomiya. So ngayon development nakakonstro doon. Pag-uusapan nila yung development ng buong bansa. So within that magkakaroon ka ng idea ano ba yung talagang problema naman doon sa development. So yun. Sa hining from the peace from may rebellion. So doon pala makita mo agad aside from out of the topic, hindi sila kasali. Tayo mag-iisip ng development sa bansang ito. Ano bang problema natin dito sa bansang ito? 'Di ba? Mula doon sa peace process, sila yung nag-open doon. Ganito ang problema natin sa bansa natin. So, meron ba talaga tayong malakolon yan? Meron ba talaga tayong problema ng mga lupa? Siyempre, pag-usapan ngayon yan. Makikita natin lahat kung tayo ay makiisa at susulong natin yung peace process, makikita natin na talagang totoo yung sinasabi ng mga
CPP-NPA na yan, meron tayong problema sa lupa, di ba? Kawalan ng trabaho, o yun ang re-resolbahin sa peace process, sa pagre-reforma na nun. Hanggang sa tuluyan na dumating ka dun sa dulo na, lay down your arms, di ba? Hindi ba sa lay down your arms at wala pa nare-resolba? Kasi naman yung isang kalsada makapag-lay down ng arms nila o isang struktura, Diyos ko po naman So, malaking bagay ang peace approach, no? At ang pagharap sa ating status ng bansa at pagpapaunlad. Dahil sa kundi magkakasundo dito ay patuloy lamang ang kaguluhan at hindi natatamasa ng tao ang karapatan dahil sa interes ng inland at inequality sa bansa. So, anong approach sa kapayapaan at kaunlaran ang dapat natin gawin para mabigyan ng mahusay na kabuhayan ng bansa at kapayapaan at ang karapatan ay natatamasa? So, yun. So, ano ba ang dapat nating peace approach and economic approach? Yun, di ba? Para tayo ay matamasa yung kaunlaran at walang nagre-rebelde. So, yung sa CPP, ang kanilang approach dyan, peace process ka dun sa national development. At ang sa gobyerno kasi gusto naman nila, binaligtad nila, local approach. So, kaya tayo bilang nagsusulong ng karapatan ng tao, mabuting pamamahala, ang suggestion natin, patulan nila yung CPP doon sa sa national development, hindi doon sa local development. Iba yung iba yung sa kung counter-insurgency lamang, ang mahalaga doon o yung NTF, kung counter-insurgency lamang yan, ang mahalaga, respeto nila yung IHL, yung International Humanitarian Law at saka karapatang pantao, sapat na yon para gumawa ng hakbangin yung pamahalaan o yung AFP para kalabanin yung mga CPP, NPNDF in force at protektahan ng lipunan ng Pilipino. Just simply abide the law at irespeto yung IHL at human rights. Okay na yon. But in the other hand, ay pag-uusap dun sa peace table dun sa sa national level. At syempre dapat kung pumoprotekta ng ganun yung ating AFP against doon sa rebellion, dapat bawa-bawa yan. Hindi kasi kung may peace talk, medyo bawas-bawas ka kasi hindi ka ganun dapat. Gagawa ka ng isang mahusay na approach lang in protection. Hindi yung super supil kasi nga may pinag-uusapan doon sa peace process Tas super supil ka naman ngayon. Syempre medyo tamang mga tamang maayos lang na pagprotekta, mga tipong ganun, hindi yung rigid nga. So yun, anong approach sa kapayapaan, kaunlaran ang dapat natin gawin para mabigyan ng mahusay na kabuhayan ang bansa at kapayapaan at ang karapatan ay natatamasa. So yan, dapat magkaisa yung lipunan ng Pilipino. So naway ang gabay ng Banal na Santa Maria ay gumabay sa atin at magbuklod tayo para sa patas na pamumuhay at pagsaluhan natin ang bansang ito nang naayon sa ating karapan at mahusay na patang. So sana maliwanagan ni Banal na Santa Maria yung pamahalaan. Ang lipunan ng Pilipino, magkaisa tayo sa kung paano tayo magpapairal ng kapayapaan at marsolba yung internal conflict o indigmaan sa bansa nang hindi tayo naglalabanan at umuunlad tayo, nagsasalo tayo ng maayos sa bansang ito. So yun. Muli, sana na nakapagsabuhos naman ang human rights promotion sa lingkod hinggil dito sa isyong ito ng kapayapaan at saka kaunlaran para sa ating bansa. Yun, sa mga nangyayari sa atin ngayon. So magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.